Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, update lang tayo, araw ng Thursday. So nung Martes hindi tayo nagsampa nga ng kalapate. So hindi tayo nag-abang ng Miyerkules. Nakakulong lang sila, sinelptos ko lang sila sa gawing paparting Manila, ganun ano. So malapit lang naman, 30 kilometers to 25 to 30 kilometers lang naging toss nga natin. Sa kadahilanan nga na nagpaligo tayo ng washout. So nagpaligo tayo ng washout ng Martes, kaya pinahinga natin sila ng Martes, di natin sinampa ng gabi. Kaya wala tayo nabaga ng Miyerkules. So Webes na nga ngayon. Kung nakikita nyo, yung mga panlaban nga natin, yung mga warriors natin nakakulong bukod dun sa isang dito sa ilalim. Ayan. So binibigyan na nga natin ng motivation yung mga kalapati nga natin dahil pinaghahandaan natin yung mga pooling, grand pooling, mga kung ano-anong palaro ng club. Dahil nga sa naglalakihan yung papremyo, talagang pinaghahandaan natin. So ganyan na ginagawa ko diskarte ngayon. Puro mga nakakulong na, kaso masyadong mahirap tong ganitong sistema. Kailangan tutok ka. Kasi teka, pakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, pares-pares na sila. Ayan. Ito yung si Boy Tambay. So 20 minutes na nasa bubong, isinama pa rin. Ayan. Yan yung akala kong kapares niya, pero hindi pala. Pinaparisan niya lang. 20 minutes sila. Binubugaw ko. Napakatagal kong binubugaw. Ilang bugaw ang ginawa ko. So ayan, pakita ko lang sa inyo. Paparis na. So siguro naman ngayon, hindi na maglolo ko sa labas yan kasi nung ilang beses ko pinaronda talagang diniretso kagad siya rito. Pasok na pasok siya. Mahilig kagad pumasok dito, no? So ayan. Ayan yung choco natin. So ang kagandahan yan, droppings check ulit tayo. Pasintabi sa kumakain. So gaganda ng droppings, oh. Gumugulong pa. Bubu. Maglilinis na tayo mamaya. So droppings check ulit. So ganito lang diskarte ko sa sa pagkakalapate, lalo na pagpapalayo na ng palayo. So ito, medyo basa kagabi kasi dumi na rin, chinek ko eh. Pero ngayon okay naman na, buo na. So ito, maganda rin, buo rin. Saka ito. So itong si Masili, red Masili natin, mukhang pares naman na rito sa blue bar. Ewan ko lang ba't pag pinakawalan ko yung blue bar, dun sa mga nasa double cage natin pumapares. Pero pag nakakulong naman dyan, pares naman sila, ano. Ayan. So ganda ng mga kalapate nga natin ngayon. So kailangan lang talaga tutukan. Teka, hindi ko masara. So itong diskarte ko naman na to, matagal ko nang ginagawa to sa kalapate, lalo na sa south. Ganito tayo, kailangan talaga pinaparisan natin yung bawat isa para magkaroon ng motivation. So mahirap lang naman yung sistema ko nga na to dahil once na, kasi pag nagpakain tayo or nagparonda, kailangan isasara nyo lahat yan. Yan, lahat sasara nyo. Kasi once na maiwanan yung nakabukas yan, tapos nagpasukan sila, hindi mo napansin, may stress yung ibon kasi lahat na yan, papasukan nila, tapos mag-aaway-aaway yan. So kahit sa butas dyan, ang alam nila, teritoryo nila, hindi nila ganun katanda, no? Kaya talagang tutukin. So hindi naman pwedeng sa umaga pagka nagparonda ka, napapasok mo, tapos napapasok mo sila tigi-tigisa dyan sa kulungan, hindi pwedeng wala silang tubig. Kaya napapansin nyo, meron tayong mga lalagyan dito. Ayan, made-dehydrate kasi sila, lalo na kung sineself-toss natin, sineself-training. So ito lang naman, timbre ko lang sa mga nanonood sa atin na baguhan. Kailangan lalagyan nyo. Halimbawa, pumasok na sila ng maga. Ayan, katulad ngayon, magpaparonda ako kunyari. Pagpasok nila, pinakain natin, tapos pinainom natin, tapos papapasukin na natin. So hindi pa, kumbaga yung painom natin sa kanila na yun, kulang pa yun. Kailangan maglalagay ka pa ng inumina ng alas 10 o kaya tanghali para makainom sila. Kasi baka mahirapan silang mag-digest ng kinain nga nila. Kasi matitigas na yung pagkain nga yung pinapakain nga natin sa kanila. Kaya hindi pwedeng basta na lang isang inuman lang ang gagawin nila, no? So check natin to. Maganda na may condition. So medyo kinabahan ako Parang may nakita ko akong problema. Okay naman pala. So yun lang ang tips ko, no? Pagka ganyan na yung sistema nyo, obligado maglalagay ko ng painuman sa loob. Kasi sobra sila made-dehydrate. Tulad yan,
Pag malayo na yung hagis. Halimbawa, pag uminom sila rito, pag uwi, tapos ikukulong mo na kagad, di nyo napapansin, gusto pa ng tubig ng mga kalapati nga natin. Doon tayo, magkakaproblema. So, mahirap mag-recover pag ganun. So, ngayon, magaganda naman yung kondisyon nila. So, paghahanda, dahil meron pan race tayong sasalian sa linggo. Ewan ko kung may sampa ngayon, ano? Pag may sampa ngayon, sasampa ko yan. Hindi na natin parorondahin ngayon yan maghapon. Pahinga lang. Kasi kailangan ng mga kalapati natin pahinga. So once na medyo mapagod yan, madaling dapuan ng sakit yan. So yun nga ang kagalingan ng mga nag-champion na, yung mga back-to-back champion na, ano? Kahit na pahirapan yung ibon nila, magagaling sila mag-recover. So tayo, hindi ko naman sinasabing magaling tayo, pero alam naman na natin mag-recover ng kalapating stress, ano, or galing sa hagis. So ganun lang gagawin natin. Papahinga lang natin yan maghapon. Tapos sampa ng gabi. Tapos abang ng Biyernes. Tapos pagdating ng Biyernes, ang gagawin natin, pahinga lang yon. Di na rin tayo magpaparonda. Sa Sabado na sila, kung sakali, Sabado ng umaga, pwede natin silang parondahin. Tapos Sabado ng hapon, sampa, sali sa pan race. So maganda pa naman yung pan race. Kalahating milyon ng premyo. Hanggang Katbalogan yata yung last lap. So 4 laps pan race lang yun. So yung first 200,000. Kaya nilagay natin ang pang motivation to mga pang CL natin. Ayan, ito. Ayan, pang CL yan eh. So ganyan lang ginagawa kong diskarte sa mga kalapate. Ayan, CL din yan. MacArthur, BFRC, CL, Youngbird. Tapos ito hayaan na natin dyan yan. Bata pa naman yan. Hindi pa na namamaris. So pakita ko na malapitan. Ayan. Pinakabata yata ito sa nilalaro ko. Ayan. CLRPC Youngbird, MacArthur. So update ko rin pala kayo sa loft na inaayos natin. Ito, nire-repair ko ito yung loft. Ayan. So pakita ko sa inyo. So konting pahapyaw lang, ano. So kung napapansin nyo, 2 butas tong loft nga natin na to. Ginawa kong 1 butas lang. Ayan. Tinanggal ko yung ilalim. Ayan. So puro retaso lang gagamitin natin dyan. Total luma naman na yung loft. Pero pagagandahin pa rin naman natin. Lalagyan natin ng B-perch dito. Ayan. Dito. Ayan, mukhang pinaluwang na nga natin para makapagpahinga yung mga kalapati ng mas maayos. So ayan, ganda. So tingin ko mas makakapahinga yung mga kalapati nga natin pag ganito. Kasi yung mga young bird nga natin malalaki na. Ayan. So ito pa isa. Tapos ito pa isa. So kailangan na ilipat. So hindi naman pwede sa panlaban. Kaya baka may stress yung mga panlaban natin pag dito natin ilipat. Mag-aaway-aaway yun. Masyadong crowded. Kaya importante, mahalaga, 2 yung loft nyo. Kung pwede 3 kasi summer, north, saka south trace. Pero ako 2 pagsasamahin ko ni summer saka north. Ayan. Tutukan na lang pagdating ng mga kalapati. Talagang kailangan tutukan. Kasi once na pag uwi ko rin ng summer, yung mga norte natin, mga bata, baka magkamaawa na sakit. Or may dalang sakit yung niris. Ayan, yung bagong loft natin. So, update ko kayo pagka ayos na para makita nyo kung ano itsura yan. Pagka ayos na. So, pinaluwang natin. So, hanggang dito na lang guys yung video nga natin. Ingat kayo guys. God bless.